Doon tayo. Tarlac tayo, Tarlac. Tara, let's go, Tarlac, baby. Tarlac tayo. Woohoo! What if sabihin ko sa'yo na may isang private cabin resort dito sa Tarlac na may aesthetic na design, exclusive ang buong place, may swimming pool at napapalibutan ng mga bukirin. Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang The Shell Cabin Resort. Ang ating journey today ay magsisimula dito sa Bulinaw, Pangasinan. Medyo mahaba-haba ang biyahe, pero kung pupuntahan mo naman ang isang resort na sulit bawat minuto ng biyahe, bakit hindi, di ba? Wow! Nakakuha na yung daan dito sa Kabungi, oh. Pinapaluwang na, oh. Napakaangas! Magiging maganda na yung magiging maluwag na yung kalsada. So, di kumpay, 4 lane. Dito lang yan sa barangay Kabungi, oh. Nasimento na yung iba. Ayun, oh, pinapatuyo na. Next week, pwede rin daanin nyo. Ultak na tayo dito. Full tank. Kulay. Green. Para bintanan mo, hindi na tayo magdadyak. Doon, sa dulo. Oops, okay na yan. Yan, full tank. Magkano? Thank you. Full tank na tayo dito. Ilan kaya abutin natin? Ilang full tank kaya tayo hanggang Tarlac? Tingnan natin. Bali hindi naman full tank talaga na as in full tank na 1 bar na lang yung tira. Ay ilang bar pa rin. Siguro mga 3 bar. Ayan. 3 bar siguro. Kaya tara. Let's go. Nakabadya yung ulan. May parating kasi na malakas na bagyo. Aray ka! Bagay muna sa jet! Thanks muna tayo! Let's go! Habang bumabiyahe tayo, madadaanan natin ang iba't ibang bayan ng Pangasinan at bawat bayan may sariling kwento at ganda. Welcome to the famous Zigzag Road of Bani, Pangasinan. Located ang area na to sa Barangay Chip. Kaya naman kung galing ka ng Bulinaw papuntang Bani, isa ito sa bahagi ng biyahe na talagang mapapansin mo. At para sa mga mahilig sa road trip, ibang experience talaga ang dumaan dito. Hindi lang destinasyon ang importante. Minsan, pati yung mismong journey papunta ron, parte na rin ng adventure. Kaya naman kung mapapadaan ka dito sa Bani, wag puro bilis ang isipin. Bagalan mo ng kaunti, tumingin sa paligid at enjoy ang biyahe. Ang unang bayan na ating madadaanan ay ang Bani na kilala sa mga taniman, dagat at tahimik na province vibe. Isang bayan na matatagpuan sa western part ng Pangasinan at isa sa mga lugar na kilala sa kanilang masaganang produksyon ng pakwan. Kaya naman tinagurian nitong home of watermelon. Isunod naman natin ang Alaminos City, ang gateway papunta sa sikat na 100 Islands. Isa rin ito sa pinakadinarayo ng mga turista na lungsod sa western Pangasinan. Pagkatapos naman natin sa Alaminos City, tuloy naman ang biyahe papuntang Sual, Pangasinan. Kaya naman madadaanan rin natin dito ang Welcome Alaminos Art na isang palatandaan na dito nagsisimula ang ating panibagong ruta papuntang Sual, Pangasinan. Pero bago makarating sa Sual, dadaanan muna natin ang kanilang Zigzag Road. Kaya naman kung first time mong pumunta rito, siguradong may mga bagong tanawin kang mapapansin. At habang bumababa tayo sa mga liko ng kalsada, mapapansin mo rin dito kung gaano kakaiba ang scenery dito. Sa isang side, mga puno at kabundukan ang makikita mo. At sa kabilang banda, walang humpay na napakagandang tanawin at kalsada patungo sa bayan ng Sual. May mga biyahe talaga na hindi palaging tungkol sa bilis ng pagdating sa destination. Minsan, kasama sa adventure ang traffic, ang sigsag, ang paghihintay, at yung mga tanawin na makikita mo habang nasa daan. At dahil may ongoing road construction, may mga bahagi ng daan na isang lane lang ang bukas, kaya medyo mabagal ang usad ng traffic. Pagdating sa Labrador,
Mapapansin mo ang preskong tanawin at mas maraming bukirin habang papalayo tayo sa coastal area. Matapos nating dumaan sa bayan ng Labrador, ngayon naman ay tatawid tayo sa Bugalyon, Pangasinan. Hindi tayo mag-iikot-ikot dito. Dadaan lang tayo sa bayan habang nagpapatuloy sa ating biyahe. Kaya naman habang nasa kalsada, makikita natin ang mga kabahayan, mga tindahan at simpleng pamumuhay ng mga tao dito sa Bugalyon. Susunod naman ang Aguilar, Pangasinan, isang bayan na kilala sa malawak nitong agricultural lands na nagbibigay ng relaxing province scenery. At isa sa mapapansin mo habang dumadaan sa bayan ay ang kanilang simbahan, isang tahimik na bahagi ng komunidad na nagsisilbing lugar ng panalangin at pananampalataya. At habang papalapit tayo sa gitnang bahagi ng Pangasinan, mararating natin ang mga Tarang, Pangasinan, isa sa pinakamalaking bayan ng lalawigan. I love that. Ito yung simbahan nila. Tignan nyo umpayo. Kung mapapansin nyo, marami rin rebulto. Yan. Siguro yun yung mga santo-santo dati. Oo, diba? Uwian na kasi kaya ganyan. Traffic dito. Nabutan na tayo. At bago tayo tuluyang makapasok ng Tarlac, dadaan muna tayo sa San Clemente, ang boundary ng bayan ng Pangasinan sa rutang ito. Welcome to Tarlac at ang una nating madadaanan ay ang bayan ng San Clemente. Dito, ramdam mo na unti-unti nang nagbabago ang paligid habang papalapit tayo sa ating destinasyon. At habang binabaybay natin ang ating ruta, grabe, napakalawak na taniman ang iyong makikita. Talagang preskong hangin ang inyong malalasap. At kahit saan banda ka tumingin, talagang napakagandang tanawin ang iyong matatanaw. At ang susunod naman nating madadaanan ay ang Kamiling Tarlac. One of those places na kahit saglit lang natin madadaanan, mapapansin mo pa rin ang tahimik at laid back na atmosphere ng probinsya. Hindi man tayo mag-stay ngayon dito, bahagi pa rin ang Kamiling ng ating road trip. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe, finally, narito na tayo sa ating destinasyon. Ayan! Touchdown na rin tayo. Okay. After 2 hours, touchdown na tayo. Dito na tayo sa resort. Hi sis! Pay, Sir Joel! napagas na akong pay. Yan, touchdown! Kanina pa po kayo? Mga 1 hour. Pero mas yung mga malalayo din. Welcome to the Shell Cabin Resort here in Hirona, Tarlac. Pagpasok pa lang, masasabi mong ibang level ang ambience. Modern tropical ang design, sobrang linis ng paligid, at bawat sulok ay talagang pinag-isipan. Kaya naman kung content creator ka, sigurado akong hindi ka mauubusan ng background dito. Isa sa unang bumungad sa akin ay ang kanilang outdoor dining area. Perfect ito para sa breakfast habang sariwa ang hangin, lunch kasama ang buong pamilya, o dinner habang nagkikwentuhan ng barkada. Napaka-relaxing ng setup dahil napapalibutan ito ng aesthetic furniture at natural na province vibe. At syempre, hindi mawawala ang highlight ng resort, the private swimming pool. Ang maganda pa rito, umpay, may kiddie-friendly area, safe rin para sa mga bata. Habang nag-i-enjoy ang mga bata, pwedeng mag-relax ang mga adults sa gilid ng pool o mag-picture-picture dahil bawat anggulo, Instagram-worthy. May waterfall feature pa na nagbibigay ng relaxing sound habang naliligo kayo. Hindi lang maganda ang resort, kompleto rin sila sa amenities. May lutuan para sa mga gustong magluto ng sariling pagkain. May refrigerator para sa inyong drinks, dessert at iba pang pagkain. May video okay rin kaya siguradong magiging masaya ang gabi ninyo. Hindi mawawala ang kantahan, tawanan at banding na siguradong magiging unforgettable. Malinis din ang kanilang comfort room kaya komportable ang bawat guest. At syempre, fully air condition na ang mga rooms kaya kahit mainit sa labas, presko pa rin ang pahinga ninyo. Isa talaga sa mga nagustuhan ko rito ay ang kanilang cabin-inspired rooms. Malinis ang higaan, mababango ang linens at sobrang cozy ng interior. May loop style design pa
pa kaya parang nasa isang vacation cabin ka sa ibang bansa. Talagang pinag-isipan ang bawat detalye mula sa ilaw hanggang sa dekorasyon. Pero kung ako ang tatanungin, dito talaga nagsisimulang lumabas ang tunay na ganda ng resort kapag gabi na at nagsimula ng umilaw ang kanilang warm lights. Biglang nagiging mas cozy, mas romantic, mas peaceful. Ang simpleng dinner nagiging espesyal. Ang simpleng kwentuhan mas nagiging memorable. At ang bawat sulok parang isang magandang cafe o luxury staycation na gusto mong balikan dahil nasa gitna ito ng bukirin. Sobrang presko ng hangin sa gabi, tahimik ang paligid at tanging tunog ng kalikasan ang maririnig mo. Kaya naman kung naghahanap kayo ng private resort na pwede nyong exclusive para sa family reunion, barkada outing, birthday celebration, or team building o simpleng staycation lang, the Shell Cabin Resort is definitely one of the best place considered here in Hirona, Tarlac. Complete amenities, aesthetic design, private swimming pool, malinis na rooms, air-conditioned accommodation, video okay, lutuan, fresh province air, at higit sa lahat, isang lugar kung saan kayo makakagawa ng memories kasama ang mga taong mahal nyo. O paano? Hanggang dito na lang. Don't forget to like, share, and follow. See you sa next vlog. Ay!